welcome back po sa channel natin. Toby Manalo here mga kamoto, and it's a bright and sunny Sunday. Medyo tanghali na actually, kaya bright eh. Pero it's still good. Malamig pa naman ang hangin, although from time to time sumisikat ang araw, kaya medyo iinit ng konti, but manageable for a good Sunday late morning drive. Dapat kanina pa ako aalis ng maaga, mga alas 7, alas 8 alis na sana ako. Kaso unfortunately yung battery ng cellphone ko ay walang charge, at ang battery ng mga GoPro natin ay walang charge, kaya late na tayong lalakad today. But it's not really that bad actually. Yun namang ride natin ngayon is just it's just a quick ride to Binangonan. It's an hour ride from my place going to Binangonan, Rizal. Okay? So kasi dyan sa Binangonan, kung hindi nyo naitatanong, ay meron dyang very very old lighthouse. So fun fact, this lighthouse was standing for 100 and I think 106 years already. At ginamit yan noon nung unang panahon pa para sa mga should I say mandaragat? Hindi namang mandaragat, seafarers. Mandaragat din yun eh. Seafarers, para sa trading ng semento. Kaya kung malalaman nyo, meron yung tinatawag na Rizal Cement. Yun. Kaya Rizal Cement kasi Rizal has been known before for trading cement. So dito yata unang nagkaroon ng pagkalakal ng semento. In fact, yung unang semento or pabrika ng semento, gawa ng semento dito sa Pilipinas, ay dito sa atin sa Antipolo. So fun fact po yan. And we're going to visit the first ever lighthouse. Tagal ko nang nakikita yun. Imagine dati kaming taga Taytay, hindi ko napupuntahan yun dati. Ngayon kung kailan lumayo ako, nandito na ako sa Antipolo, tsaka ako pupunta ron. Kaya yun ang ating sasadyain ngayon. Tapos kung mapapansin nyo, itong dinaanan natin ay ibang lugar to. This is called Pinugay. Not sure kung Barangay Pinugay ba to or Sitio Pinugay, whatever. Basta Pinugay to, dito sa may Antipolo via Marcos Highway. Usually kasi pag pumupunta ako sa may area ng Angono, ng Binangonan, Taytay, dumadaan ako sa taas ng Antipolo, tapos doon ako sa may mahabang parang, surprisingly, si Waze, dito ako pinadaan. So this is new for me, pero still it's a good access road. Walang masyadong sasakyan dito, and may mga rough road pa konti-konti, but it's away from those hustle and bustle road na may mga truck and everything. Eto medyo maliliit na community ng Antipolo madadaanan natin dito. So sit back and I'll bring you to Binangonan via Pinugay Road.
Carlos Carlina. Parang mali yata ang aking napuntahan ah. Teka nga, check muna natin. Tayo ito kay Chip. Ito. Chip, pwede ba magtanong? Dito ba yung lighthouse? Ah, hindi pa dito. Ah, puta, mali ang turo sa akin. Hindi, actually nahanap ko yung lighthouse, Binangonan Lighthouse. Binangonan sir, pero barangay Tatala ito. Ah. Barangay mo ba sir yung nakasakop niya? Di ko alam eh, bandang malayo pa ba rito yung Santorini? Santorini pare. Hindi ako pamilyar dyan. Oo, hindi rin ako pamilyar. Hindi nyo rin pamilyar? Ah, o sige, baka mali nga yung Waze. Bayan na Binangonan. Alam niyo ba bayan na Binangonan? Ah, dito sa may pakabila. Kanan. Pakanan. Ah, baka doon nga. Kasi dito sir, barangay Tatala ito dito. Although halos dito sa division. Okay. Sige, salamat sir ha. Okay. So yun guys, mukhang mali ang bigay na naman sa atin ni Waze. Mukhang natalo na naman tayo kay Waze ha. Yun guys, oh, kitang-kita nyo. Anyway, sige, titignan natin. Stop natin yan. And let's go and see. Yun, mukhang ito yun guys, oh. Damn, 21 minutes pa. Mukhang napalayo nga tayo ah. Sige, tingnan natin, nandito na tayo eh. Punta na lang natin. No wonder why Waze has been asking us to take the different route dahil ibang lighthouse na pinagdalan sa atin. Gara talaga ni Waze. So this is a different passage. I think mas malayo ito eh kumpara dun sa
Mahabang parang. Yun. Yung dahil sa may mahabang parang, mas malayo yata ito. So, I think nagkamali tayo ng pili or ng pin or ng pagsa-search kay Waze. Pero we're near kasi ito na yung lake, oh. As you can see dito sa map. Kita na dito sa lake, kita na dito sa map. Ayun, oh. I can see the lake from here. So I think we are near. Later. Naubusan ako ng battery, guys. Nagtagta ko dito pagbitinis sa town proper ng Binangonan. We are near the lighthouse. We are 9 minutes away. So we'll go doon, and sana it's worth it. Ang init na. Naabot ako ng 11:30 na. Ayun guys. So ito pala ang bayan ng Binangonan. Alam nyo guys, first time kong pumunta rito. As in, first time kong nakapasok sa bayan. And mukha pa siya talagang probinsya. Ang dami niyang bahay na mga looking old. Okay, so ito na yung Santorini Estates. I think this is the entrance dun sa subdivision na dapat nating mag-iwan ng ID. So go. Oh, surprisingly, hindi na tayo hiningan ng ID, ah. May nabasa ako nun, sabi kailangan daw ng ID, eh. Kaya pagkakaalam ko kailangan ng ID. Pero yeah, this is the way. So ito yung rotonda isa, and then dito yan yung second street. Babaybayin lang raw, and dire-diretso na. Okay, so this is so bulubunduking gubat to, pero parang parte ng subdivision, ano? That's weird. Okay. Oh yeah, there it is. Oh. Oo nga, ito na. So ayan guys, sabi dito, the lighthouse. The lighthouse, or this lighthouse structure, was established during the American period on February 1919. The structure was used as a light port for those who are coming across town for cement trade. Diba nabanggit ko nga kanina na semento ang kalakal dito sa Rizal. Unfortunately, over the years, vagrants had stolen most of the steel components that compromised the top lens and lantern of the structure. So in celebration of its 100 year, this historical landmark is formally turned over to the local government of Binangonan, Rizal. So yan. Sayang. You can see, no, sa may top part, nandun ang the usual na lighthouse na pinaglalagyan ng ilaw. Pero at this point, wala na yung lighthouse.
ulo ng lighthouse. So, yan. Yan na siya. And this is the lake, Laguna Lake view. Yan. Not sure kung ano yung mga building na yan. I think that's the Alabang side. Yan. Tapos may mga yan, bangkero na nagdadaanan. Mga mangingisda. So, yan guys. Ito yung lighthouse, no? We will close our video here. Hindi ko masabi kung it's worth the ride or not. Kasi it's my first time to see it. It's a historical piece of monument. Anong gara o nakatabingi. Mga ganun na siya. So it's a historical piece na I think being a Filipino and a Rizaleño, it's worth seeing it. Kung first time nyo, hindi nyo pa nakikita, I think magandang makita nyo siya up close and personal. Kasi bibihira na yung mga ganyan. So, I'd say for first timers, tapos malapit lang naman, yeah, it's worth the travel. I enjoyed it, so I hope you enjoyed it as well. Palike na lang po nung button natin. Also, kung may questions pa kayo, may mga suggestion kayo na pupuntahan dito sa Rizal, hit the comment section para naman meron akong idea. Babasahin ko yung mga yan. Also, kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, Topi Manalo, nangingintab na yung ulo ko kasi alas 12 na ng tanghali. Uwi na ako dahil nagugutom na ako. So, until next time mga kamoto, kita-kits. Bye-bye.